Kasi in-explain ko din in-explain ko nga sa inyo, 'di ba, na paano mahina si Go. Hindi ho mahina si Go kasi nakikita nyo yung percentage ngayon. Ito papakita ko sa inyo. Para ma-explain ko lang pakita ko sa inyo yung wait ito, pasok. Sa isinagawang non-commissioned survey ng Pulse Asia sa 2,400 Pinoy mula nitong Hunyo, tinanong ang mga respondent sa mga taong nasa listahang ito, sino ang inyong iboboto bilang presidente ng Pilipinas kung ang eleksyon ng Mayo 2022 ay gaganapin ngayon at sila ang mga kandidato. Ang naging resulta, 28% ang nagsabing iboboto nila si Davao. Ayan, eto nakita nyo, si Go, 3%. Tama, mali, di ba? 3% siya. Sasabihin nyo, mababa. Ang usapan nga dito, it's either. Alam nyo ba ibig sabihin ng either? Ibig sabihin, hindi pwede magkasabay. So kung sabihin na natin si Mayor Sara Duterte, hindi tumakbo, yung 28% na yan, sigurado kung pupunta yan sa tatay. Ibig sabihin, sa team ni Pangulong Duterte, which is Go Duterte. Imposible naman yan, 28% pumunta kay Isko. At remember, yan 28% na hindi rin pupunta yan kay Marcos. Bakit po? 13% nagkasabay na sila. Yan ang solid ni Marcos, yan 13%. Yang Duterte na yan yung solid Duterte supporter. So pupunta yan lahat kay Go. Sabihin na nga natin para maging safe. Sabihin lang natin, 25%. O 20% na lang ang pumunta kay Go. O di 23%. Sabihin natin yung 8%, nagkalat yun. Nagkalat kay Isko, nagkalat kay Marcos, nagkalat kay Po, nagkalat kay Pacquiao yung 8%. Lamang pa rin ang Go Duterte. Hindi pa ipinupush yun. Naintindihan natin? Kaya sinasabi ko nga, imposible yung sinasabi ng iba na hindi possible na manalo si Go. Dahil nga, uulitin ko po, mapupunta naman, hindi naman sila magkakasabay. Si Igo at saka si Mayor Sara, magbibigayan yan. Depende yan kung sino ang pipiliin ni Pangulong Duterte. Anong sinasabi nyo na naman bakit hindi nyo gusto si Bongbong? Wala ko sinasabing hindi ko gusto. Ayan na naman tayo Ayan na, hindi kayo nakikinig Anong Marcos Duterte? Uulitin ko na naman Yan na. Ulitin ko na naman yung kwento ko. Anak naman nang hindi kayo nakikinig Ayan na, high blood ako pag sinasabi, bakit di mo gusto si Marcos? Marcos Duterte. Paulit-ulit na lang. Sarap magmura talaga Ang linaw-linaw alam naman piliin ni Pangulong Duterte si BBM instead of Go. Ang gamit naman kayo ng jutak minsan. Sorry, kwento ko lang. Hindi ako galit. Wala akong sinasabing hindi ko gusto o against ako kay Marcos, kay BBM. Pero yung mga Duterte supporter at saka si Pangulong Duterte, alam naman natin, sino bang kaano ni Pangulong Duterte? Di ba si Go? Man true longevity pero gamble yan ba mas powerful si Sara Duterte? Alam mo, ganito lang yan Tanungin ko kayo, ulit-ulitin kong tanong, bakit nyo iboboto si Mayor Sara Duterte? Tanungin ko kayo. Sige. It's because of President Duterte. Tama, mali? Okay? Dahil nyo iboboto nyo si Mayor Sara Duterte because of President Duterte. Right? Sa tingin ninyo kung hindi tatakbo si Mayor Sara Duterte? Kung hindi pero ulitin natin, si Senator Bongo o si Mayor Sara Duterte, pareho nating susuportahan. Depende kung sinong mapili ni Pangulong Duterte. Sure naman ako na yung supporter ni Mayor Sara,
susuporta yon kay Go. Alam naman, eto, tanungin ko, sinong tanga magsasabing, ako gusto ko Sara Duterte. Run, Sara, run. Okay ako dyan. Ha? Pero, pag tumakbo si Go at saka si Duterte, tapos hindi tumakbo si Sara, si Isko na lang boboto ko. May ganun ba dito? Meron ba dito? Meron ba dito ang nagsabi na si Isko na lang ang iboboto ko pag hindi tumakbo si Sara Duterte tapos tatakbo si Pangulong Duterte as Vice President at si Go? Ay, ang kulit. Well, opinion niya, mas gusto namin si Sara at Tatay Digong paulit-ulit. Gusto ko iumpog. Pwede ko bang iumpog yung ulo ko dito sa computer? Ang kulit. Ako nga, gusto ko rin si Mayor Sara. Ang point ko dito, hindi nga tatakbo si Pangulong Duterte pag si Mayor Sara ang tumakbo. At tigas ng ulo. Anong hindi nyo naintindihan? Sige nga, anong hindi doon naintindihan? Hindi tatakbo si Pangulong Duterte pag tumakbo si Mayor Sara Duterte. Anong hindi nyo naintindihan doon? Anak ng tutsa. Ang hina ng mga utak, naiinis na ako, ha? True. Salamat po. Ulitin ko nga, gusto nga si Mayor Sara. Kaya lang, kung tatakbo si Pangulong Duterte, hindi nga tatakbo yung tao. Kulit. Ako nga gusto ko nga kung tumakbo si Mayor Sara, ang gusto ko si Go ang Vice President. Okay ako doon. Ano ang point ko? Ang point ko, ang pinagpipilian, Mayor Sara Duterte and President Rodrigo Duterte dahil hindi sila pwede magsabay. So it's either one of them. Gets nyo? Either. Alam niyo ibig sabihin ng either? Either. I-google nyo. Either. Ibig sabihin, isa lang ang pwedeng tumakbo sa kanila. So kung either, ibig sabihin, sino yung boboto? Ako siyempre, mas gusto ko muna si Pangulong Duterte para 6 years siya, tas si Sara Duterte. Either nga Wala na sinabing end. Either. Anak ng tutsa. Kakainis Either nga Nang yan Nang yan Biro lang po, nag-joke lang po ako. Joke lang po yon, ha? Sabi ko nga sa inyo, alam nyo kung bakit ko gusto yon. Kasi nga, ako ang gusto ko, mahaba. Kasi it will take how many years para maibangon yung bansa nating tuloy-tuloy. Kaya ang gusto ko, mauna muna, habang sabi ko nga, ito sinabi ko talaga kay Pangulong Duterte. Ang sinabi ko kay Pangulong Duterte, Sir, if kaya pa nyo, sa health ninyo, kung kaya nyo pa at sa tingin ninyo meron pa kayong gustong tapusin, extend tayo ng 6 years. Extend tayo ng 6 years as Vice President kayo. Tapos, after that 6 years, tsaka another 6 years naman kay Mayor Sara Duterte. Yun ang sinabi ko. Para, ang vision natin, 12 years. 12 years, yung mga dilawan tae, lubog na yun. Diba? Ay, sige. Tanong lang naman po. Hindi po ba pwede silang parehong tumakbo? Digong as president. Hindi na po pwedeng tumakbo si Pangulong Duterte na presidente dahil po sa konstitusyon natin. Okay? At hindi naman po tatakbong Vice President si Mayor Sara Duterte. Ha? Okay? Yun lamang po. Pero syempre, sabi ko nga, kung sinabi ni Pangulong Duterte at nag-decide siya, sabi niya, gusto ko na talagang mag-retire sa politika at si Mayor Sara na lang, suporta tayo. 3,000% susuporta natin si Mayor Sara Duterte. Diba? Susuportahan natin yun. Kaya nga ang sabi ko nga, Mr. President, just in case po na you decided not to run and allow your daughter to run,
sana po ang maging tandem is Sara Go. Para Sara Duterte at si Senator Bongo, iisa. Gets ninyo? Isa lang yung hindi yung nag-aaway. Kasi baka sabihin nyo, bakit hindi na lang Sara ganito at saka Sara ganyan? Hindi yung natin ma-assure yan. Remember, when we are talking about Sara and Go, Go is part of family of the Duterte. Kapamilya na yan. For how many years magkakasama na sila? So magkakaroon yan ng cooperation. Siyempre, yung Vice President, alam naman, sa tingin nyo, titirahin ni Go si Sara. Diba hindi? Malabo yun. Diba? Malabo naman sigurong tirahin ni Senator Bongo si Sara Duterte. Pero yung iba, pwede. Yung isa nga dyan eh. Ay sasabihin ng iba, sasabihin ng iba, bakit hindi Sara BBM? Bakit di Sara BBM? Sige nga, sige nga. Ito na lang ang tanong ko sa inyo. Presidente nga si Pangulong Duterte, binanatan siya ng isa sa mga Marcoses eh. Sige nga, pakisagot nga ho yun. How much more kung naging Vice President yung isa sa kanila? Posible, hindi ko sinabing gagawin, pero posible. There's a chance na pwedeng hindi makipagtulungan si BBM kay Mayor Sara Duterte as President. Kasi nga, yung ngayon pa lang, ginawa na ng isa sa Marcos yung binanatan si Pangulong Duterte, di ba? Ngayon pa lang yan. Paano pag naging vice pa yan? Tama, mali. Di ba? Ganun lang kasimple. Pero ako, siguradong 2,000%. Pag si Sara at si Bongo ang nanalo bilang Vice President, hindi babanatan ni Bongo si Sara Duterte. Magkabaliktaran na ng mundo, hindi niya babanatan yun, di ba? Tama, mali. Kaya ano ang tawag dyan? Ito. Tapang at seryoso at talbiro, 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 talbiro. Sara Duterte, Sara Duterte, Sara Duterte, Sara Duterte, Sara Duterte, Sara Duterte, mahal kayo naman ng Pilipinas. Sasena kayo ngayon at alang paigtingin ang bayan. Sabi nitong isa, sige, sabi nito isa, posible yan. Nasabi niya, posible yan Duterte dahil nangyari sa Davao yan. Uulitin ko ha, ito hindi na po galing sa akin ha, galing na po mismo diretso kay Pangulong Duterte. Hindi siya tatakbo pag tumakbo si Mayor Sara Duterte. Kasi hindi magandang tingnan. Siya na mismo nagsabi niyan. Hindi. Banat bay! Kapatid niya yun, hindi yun si BBM, intindi? Kaya nga, sinabi ko ba na si BBM ang babanat? Ang sinasabi ko, 100% ba na hindi babanat at hindi titira at hindi ko kontra? 100% ba? Sagot kayo. Sige, kayo na sumagot. Sino ang masiguradong hindi babanat? Sara BBM o Sara Go? Kayo sumagot. Sara Duterte, Sara Duterte, Sara Duterte, Sara Duterte, mahal kayo naman ng Pilipino. Mahal kayo naman ng Pilipino. Mahal kayo naman ng Pilipino. Mahal kayo naman. Paano po si Vico Soto? Sabi naman yung... tuloy natin tong news na ito. Mayor Sara Duterte. Pumangalawa si Manila Mayor Isko Moreno na nakakuha ng 14%. Sinundan siya ni na dating Senador Bongbong Marcos, Senador Grace Poe, sumunod sina Senador Manny Pacquiao, Vice President Leni Robredo, Senador Ping Lacson, Senador Bongo, dating Vice President Jejomar Binay, Congressman Alan Peter Cayetano, dating Senador Antonio Trillanes IV, Senador Richard Gordon, Retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, dating House Speaker Pantaleon Alvarez, at dating Defense At saka lagi niyong tatandaan, ang mga politiko, pinanganak ng balimbing yan. Tandaan niyo yan. Ang mga politiko, pinanganak ng balimbing yan. Sabi ko sa inyo, gusto niyo ng example ng balimbing? Ito. Hulaan ninyo kung talagang nanonood kayo. Sino ang pinakabalimbing sa lahat? Ito, bibigyan ko kayo ng example. Itong tao na ito, nung si Pangulong Duterte 2016, sobrang inangat nito itong tao na ito. Sasabihin ko sa inyo, angat, ganun na ganun. Hindi mo akalain, best friend, ganyan.
bago umakyat si Pangulong Duterte, pag wala ito, tatawagin niya pa. Oh. Ito pa. Campaign to. Mali ang sagot niyo, hindi si Pacquiao. Oh. Pag umakyat na si Pangulong Duterte at hindi niya naaninag sa kampanya, tatawagin niya. Oh. Sino yan? Oh. Sige nga, kung talagang matalino kayo, talagang kasama kayo noong 2016 campaign, oh. Sino yon? Tapos, ano pa ginawa? 2019, tumakbo ito. Nasa slate to ni Pangulong Duterte. At ito lang ang talagang pagpinuri ni Duterte noong panahon ng 2019. Todo-todo siya. Oh. Talagang pinupuri niya. Tinatawag niya. Talagang pag wala, naaalingat siya, talagang tatawagin niya. Oh. Naku, hindi kayo hindi kayo observant o nakalimutan nyo na. Oh. Hindi si Coco Pimentel, hindi si Yorme. Walang makasagot. Oh, kanina ko lang naalala to eh. Oh. Pero itong tao na ito ngayon, naasa kabilang padig na. Oh. Nakay Pacquiao na. Oh, sige. Oh, sino? Hindi nyo alam. Oh. Oh. Hala, sige, hula pa, sige. Ayun, may nakasagot, palakpakan. Si Cap Freddy. Nung panahon ng 2016 campaign, pag wala si Freddy Aguilar, si Pangulong Duterte hinahanap. As in, literal na hinahanap niya si Freddy Aguilar. Talagang hindi lang niya hahanapin, pupurihin niya pa on the spot. At sasabihin niya, ikikwento niya na magkaibigan sila ng matagal. Ganon. 2016 yan. Oh. Noong 2019, ganon din ang ginawa niya. Ginawa niyang, senatorial niya. At lagi niya rin pinupuri at pinakakanta niya. Never niyang yan. Ganon na ganon ni Presidente yan. O, di ba? Tama, mali. Anyari. Yan ang isa sa mga balimbing gumawa ng kanta kay Pacquiao. And it was early time of the Presidente Duterte yun. Gumawa siya ng kanta. Anong ibig sabihin nun? Oh, napunta na siya kay Pacquiao ngayon. Ang mga politiko ho talaga ay iba ho ang kulay niyan. Sa simula, alam nyo ito walang biro ito ano ko nga sabi ko nga, nung na time na nababalita na gumawa si Freddy Aguilar ng kanta kay Pacquiao at isipin nyo tingnan nyo kung gaano yung gano'n niya, halos magkatono yung ginawa niya kay Pangulong Duterte tsaka yung kanya. Ginamit niya yung style na gano'n. Grabe, di ba? Sabi ko, grabe naman to. Hindi walang hiya walang hiya. Ibig sabihin, hindi na nahiya kay Pangulong Duterte. Pagkatapos kang ibinild up noong 2016, pagkatapos kang ibinild up noong 2019, isipin mo, inendorso kang pagiging senador kahit wala kang karapatang maging senador. Diba? Diba nagawa mo sa bayan mo? Ba't mo ginawang senador? And yet, pag si Freddy Aguilar ini-introduce, grabe. Agad ibig ko sabihin, anong ibig ko lang sabihin ito? Even the closest ally sa politika, pwedeng in one day, traidoring ka niyan. Yan ang lagi niyong tatandaan. Oh. Alam nyo, sa totoo lang, si Pangulong Duterte, marami nang gumanyan sa kanya. Pero kami, we also learned that in a hard way. Diba, noong una, sumipsip, may isang vlogger na sipsip. Dalawa sila actually. Dalawang vlogger na sipsip, ginamit si Mocha para sumikat sila. Oh, 'di ba? As in dikit, talagang nanonood pa ng show, nagpupunta pa, talagang grabe ang sipsip. As in, kulang na lang hugasan ng puwet ni Mocha eh. Ganun kasipsip yung vlogger na 'yon. Oh, ngayon hanggang ngayon binabanatan pa rin. Kasi nga sa politika, saan ka may pakinabang, doon ka. May pakinabang siya sa iba. Oh, kaya doon siya. Oh. Diba? Ganyan ang politika. Wala tayong magagawa. It's part of politics. We have to learn that. But, we have to learn that at dapat ilagay na natin sa kukote natin yan. Kaya nga, ito nga yung point ko. Kaya the only loyal kay Presidente, wala nang iba kung hindi family niya. That's Mayor Sara Duterte and Senator Bongo.
Kasi family na yun eh. Mali, naintindihan nyo kung bakit sinasabi ko wala nang ibang pwede. Diba? Isipin nyo yan ha. Hindi ko sinasabing traidor yung iba. Pero possible maging traidor. Kasi nga, hindi family. Si Senator Bongo, family na ho yan. Agree hindi? Kayo na ang sumagot. Bakit ko laging pinauulit-ulit? It's either Go Duterte or Sara Go. Yan ang dahilan kung bakit ganon. Why? I would rather choose yung family. Yan ang family. Sila ang Duterte. Si Senator Bongo, adopted Duterte yan. Diba? Si Bato ba family din? I'm not sure. Totoo, I'm not sure. You know why? Tandaan ninyo, maraming kaibigan si Pangulong Duterte. Marami si Pangulong Duterte'ng kaibigan na lumilipat sa kabila. Nilalaglag si Pangulong Duterte. Ang dami niyan, hindi lang naman... Sinite ko lang si Freddy Aguilar, pero marami yan. Sila Coco, sila Pacquiao. Isipin mo dati, grabe makahalik sa puwit ni Pangulong Duterte ang mga yan. Sino pa? Ang dami pa ho dyan. Yung mga yan hindi mo mapapagkatiwalaan. The only way na mapapagkatiwalaan mo, yung family lang. Tuloy ang balita. Secretary Gibo Teodoro. Tinanong din ang mga respondent kung ang pinili nila bilang presidente ng Pilipinas ay hindi magpatuloy sa pagkandidato, sino naman ang kanilang iboboto. Nanguna pa rin dyan si Inday Sara na nakakuha ng 16%. Pumangalawa sa kanya sina Poe at Marcos na kapwa nakakuha ng 13%. Nakita nyo to? Nakita nyo yung tanong? Ano tanong? Ang tanong, kung hindi tumakbo yung iboboto ninyo, yung pinili nyo nung una, sino na ang isusunod nyo? Hindi nyo napansin, umangat si Go? Nakita nyo, umangat. Bakit? Kasi yung mga nag-oo nung una kay Sara Duterte, which is 28%, okay? Malamang lumipat yung kay Go. Di ba? Ngayon lang, syempre, binawasan na yung kay Go, yung kanyang percent. So kung hindi tatakbo si Go, sino na maiboboto nyo? Malamang napunta kay Duterte. So doon lang makikita mo umaangat sila. Ang linaw, di ba? Sumunod sina Pacquiao, Go, Moreno, Cayetano, Robredo, Lacson, Binay, Trillanes, Gordon. Tingnan nyo bumagsak di si Isko. Nakita nyo ba? Umangat si Go kaysa kay Isko. Kasi nga, yung mga aayaw kay kunwari lang, hindi aayaw. Kunwari lang hindi tumakbo si Mayor Sara, saan mapupunta yon? Nawalan si Isko, napunta kay Go. Teodoro, Carpio at Alvarez. Sa vice presidential race, si Pangulong Rodrigo Duterte naman ang nakakuha ng pinakamataas na voter preference na nasa 18%. Pangalawa si Moreno na nakakuha ng 14%. Sinundan sila ni Senate President Tito Soto, Marcos, Pacquiao, Cayetano, Sorsogon Governor Chis Escudero, Go, TV host na si Willie Revillame, Senador Sonny Angara, Trillanes, DPWH Secretary Mark Villar, Teodoro, Alvarez at human rights lawyer na si Attorney Chel Diokno. Pagdating naman sa second choice vice presidential preference, nanguna sina Pacquiao at Marcos na parehong nakakuha ng 13%. Pumangalawa sina Moreno at Soto na kapwa nakakuha ng 11%. Mas mababa na sa 10% ang nakuhang voter preference ng iba pang mga posibleng kandidato. Sa Senatorial ba yon yung una? Wait lang, sorry, hindi ko nakita. Second preference sa vice. Okay. Voter preference ng iba pang mga posibleng kandidato. Sa 58 posibleng kandidato, Ay, akala ko banat by Binay pala yun. Ay, sana pala nagpicture ako nakataas ang kamay kay Pangulong Duterte. Pang-asar lang. Hindi lang kasi makapal yung mukha ko. Sana, no? That's talagay ko doon, banat by 30.5. Joke lang. pagkasenador naman, 13 ang nakitaan ng statistical Hello, Madam Jocelyn. chance of winning kung ginanap ang eleksyon sa panahong isinagawa ang survey. Yan sina Pacquiao, Moreno, Inday Sara, TV host na si Rafi Tulfo, Cayetano, Sorsogon Governor Chis Escudero, Marcos, House Deputy Speaker Loren Legarda, Lacson, Revillame, dating Senador Jinggoy Estrada, Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri at Binay. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras.
Hindi natutulog ang Ayun, natutulog ang mga mo. Okay. Ayan na.